Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Eddie. So for today's video, i-update natin yung mga kakailanganin ng mga dual citizens kung ikaw ay uuwi ng Pilipinas para sa buwan ng Pebrero 2024. Details coming well. Bago po ang lahat, gusto ko magpasalamat sa inyo sa inyong mga get well wishes at mga prayers para sa aking asawa nung na-hospital siya. Nasa bahay na po kami, nagpapahinga, nagre-recover na po siya. At maraming salamat po sa inyong pag-intindi at pang-unawa nung may emergency kami dito sa bahay. Maraming salamat talaga, kabayan. So, sa ating mga kabayang dual citizens na uuwi para sa buwan ng Pebrero 2024, i-update po natin ang inyong mga kakailanganin kung kayo ay uuwi ng Pilipinas. Kasi kung tandaan ninyo, meron tayong update last month sa e-travel na may dinagdag sila. So, kung kayo man ay kailangang mag-fill up sa form na ito, tatalakayin po natin yan sa video ito. So, para sa mga dual citizens na uuwi ng Pilipinas para sa buwan ng Pebrero, syempre, dapat ang inyong mga pasaporte. As a dual citizen, unahin natin yung mga kabayang dual citizen, unahin natin yung mga dual citizens na may dalawang pasaporte. Kasi meron din namang mga dual citizens na hindi talaga nag-apply ng Philippine passport. So, yung mga dual citizens na may dalawang valid passport, ito ang inyong mga foreign passport at inyong mga Philippine passport. Yung sa foreign passport ninyo, dapat valid po yun. Kasi may 6 months rule ang mga foreign passport kapag lumalabas ng bansa or pumupuntang abroad. So, dapat valid po yun ha, at least 6 months of validity. Yung Philippine passport nyo naman, kahit less than 6 months, matatanggap pa rin yun kapag papasok kayo ng Pilipinas. Kung gagamitin nyo siya from Philippines going abroad, hindi na yun pwede kasi yung 6 months rule nag-a-apply din yun. So, sana hindi kayo nalito doon, mga dual citizens. So, valid passport at yung Philippine passport ninyo. Yung validity, i-check maigi kabayan. Bago mag-book ng ticket, i-check mo na yung mga pasaporte nyo. Kasi ang dami kong nare-receive na message na, Miss Adi, may biyahe kami sa June, pero mag-e-expire na yung foreign passport ko sa March. Ay, hindi na pwede yun kasi less than 6 months. So, kailangan talaga up-to-date yung validity ng inyong mga pasaporte. Siyempre, yung plane ticket natin. As a dual citizen, isa sa mga perks yung hindi mo kailangan ng return ticket or throwaway ticket or exit ticket. Hindi gaya sa ibang kategorya. Pwede kang umuwi ng Pilipinas as a dual citizen on a one-way ticket. Pwede yun, kabayan. No questions asked. Lalong-lalo na kung yung ipapakita mo during check-in is yung foreign passport mo at yung Philippine passport niyo. Kung kayo man ay medyo may kalituhan kung aling pasaporte ang inyong ipapakita during check-in, gumawa po tayo ng video niyan. I-update din natin ang video yun kasi medyo matagal-tagal na yun. Last month ko pa yun na-post. So, gagawa tayo ng bagong update sa video niyan kung ano pong passport ang kailangan nyong ipakita during check-in. Siyempre, yung e-travel registration, kabayan, required pa rin yun. Mayroon kayong 3 days para magrehistro. Pinasimple, mas pinadali ang registration sa e-travel. So, importante na irehistro nyo yun. Kasi ang dami kong natatanggap na mga message or even sa comment section natin na ang daming may hindi alam sa e-travel. Kasi kahit nakalinya ka na at wala kang e-travel, papaalisin ka talaga at kailangan mong mag-register. At hindi pwedeng mag-cut ka sa line ha na I was here earlier, nag-register lang ng e-travel. Hindi. Babalik ka talaga sa likod. So, kailangan talaga, kabayan, 3 araw yung binibigay sa inyo para magrehistro na. Huwag ng last minute kasi baka makalimutan pa yan. So, tandaan ng e-travel is per passenger. Sa e-travel, gaya nga ng sabi ko kanina, may mga karagdagang forms. Ito po yung baggage declaration form at currency declaration form. Dati binibigay ito sa aeroplano pero ngayon
Everything is online. Hindi naman siya registration, ida-download mo yung form at i-fill out mo. Only kung may ide-declare ka. Kung wala ka namang ide-declare, hindi mo siya kailangang i-fill up. For example, meron kang 20 laptops, meron kang 15 cellphones, kailangan mo talagang i-declare yon. At for example naman, kung may dala kang mahigit 10,000 US dollars or equivalent siya sa other currency, kailangan mo yun siyang i-declare. Kung wala ka naman doon, kung wala ka namang i-declare, wala kang dinalang pera na ganun kalaki, hindi mo siya kailangang i-fill out, kabayan. So, sana huwag tayong malito doon kasi baka may magreklamo na naman na ang dami-daming dinadagdag ng Philippine government sa mga pasahero. Pinapahirapan talaga ang mga Filipino. Hindi naman. Napakaklaro naman noon, kabayan, na hindi mo siya kailangang i-fill out kung wala ka namang i-declare sa baggage declaration form at sa currency declaration form. So, sana malinaw tayo doon. Para naman sa ating mga kababayang dual citizen na walang Philippine passport at foreign passport lang, pwede naman yon. Pero dalhin nyo yung 3 pages na dual citizenship documents ninyo. Yung binigay sa inyo after oath taking, so kailangan meron yun kasi hinahanap yun. For example, ganito kasi yung scenario yan. Kasi may iba na, ay nako, bakit daladalahin pa yan? Bibigyan ko kayo ng isang scenario. Dual citizen ka. Yes, andun na tayo. Foreign passport holder ka. Nung nag-check-in ka, nakita ng airline staff na maglalagay ka sa Pilipinas for 5 months. So, syempre, yung general rule ng mga airlines, kung foreign passport holder ka, you belong to the foreign nationals category. Foreign nationals are given 30 days visa upon arrival. If they stay more than 30 days, kailangan may onward ticket or exit ticket. So, kung wala ka ipapakita nun, hindi ka ipapaboard ng aircraft. Kaya, doon po mapasok yung dual citizenship documents ninyo. Kasi kapag ipinakita nila yon, she's a dual citizen, pwede siyang magstay sa Philippines indefinitely. Kaya, importante talaga yung 3 pages ng dual citizenship ninyo. Kung ayaw nyo namang maniwala sa akin at ayaw nyong i-follow ang guide na ito, nasa sa inyo din yun, kabayan. So, depende yan sa inyo kung may kanya-kanya kayong diskarte sa inyong pagbiyahe sa Pilipinas. Kasi may kanya-kanya naman tayong ginagawa kapag bumabiyahe tayo. Kung whatever works for you guys, that's completely up to you kung ano yung gagamitin niyo. At doon naman sa mga dual citizens na babiyahe kasama ang kanilang mga foreign spouse at mga foreign children, kung kasama si husband, magdala ng kopya ng inyong marriage certificate. Mas maigi talaga yung original yung dadalhin ninyo. Kasi minsan, kapag photocopy yung pinapakita ninyo, nanghihingi pa rin sila ng original copy kasi ima-match nila yan. So, sana hindi kayo mataon doon sa airline staff na mabusisi. So, mas maigi talaga na dalhin yung original. Kung kasama si foreign spouse. Kung kasama ang mga foreign kids, dapat magdala ka din ng kopya ng kanilang mga birth certificate para maka-avail sila ng 1-year balikbayan visa. Libre po yun. Ikaw, as a dual citizen, you can stay in the Philippines indefinitely. Wala yung stamp, yung passport mo na 1-year balikbayan visa. Yung stamp mo lang doon, yung pinaka-stamp mo sa pasaporte mo is yung arrival date mo sa Philippines. Yun lang. So, tandaan po natin yung mga dokumento na kakailanganin kung ikaw ay babiyahe ng Pilipinas as a dual citizen para sa buwan ng Pebrero 2024. So, ito po ang ating latest travel updates para sa ating mga kabayang dual citizens. Tandaan lang po yung mga requirements na
nirecap natin sa video ito. Sana'y ma-prepare nyo yon at sana'y maging smooth ang inyong travel sa Pilipinas. Gaya nga ng sabi ko, ang ating mga videos ay guide lamang po sa inyong pag-uwi sa Pilipinas. Whether you guys are using it or not, it's really up to you. So, depende po yun sa inyo. Diskarte nyo po yun kung paano kayo magbiyahe papuntang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala, at suporta sa aming channel, The Eton Squad, pati na rin po sa aking pamilya. Kung kayo man po ay may mga katanungan sa video ito, maaari lang pong mag-comment or pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page, same handle, The Eton Squad. Sana kabayan, maging smooth, hassle-free at stress-free ang iyong pag-uwi sa Pilipinas sa buwan ng Pebrero 2024. Mag-ingat po kayo sa biyahe, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.